Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay may kung sino ang nagtungo sa harapan ng grupo nila Haobong, ngunit agad naman nilang tinanong ang binata na kung bakit biglaan na lang siyang lumuhod sa kanilang harapan, ngunit hindi naman sila sinagot nito bagkos ay malakas nitong sinabi na hayaan nilang makita at makausap niya ang kanilang kasalukuyang cult leader. Sa isip naman ng mga ito na mukhang biglaan na lang na nagsabi ang mga ito sa kanila na nais niyang makita si Xian Yuun dahil sa itsura ng isang iyon ay para lamang siyang pulubi na nagmula sa kung saan. Kaya naman ay agad na kinausap siya ni Haobong at tinanong na kung naparito ba siya upang sumali sa kanilang demonic cult, kaya naman ay agad na itinuro nito kung saan siya dapat na magtungo upang magpalista at makasali, ngunit sinabi naman ng binata na hindi dahil doon kung bakit siya naparito. Sabi nito na naparito siya dahil sa nais niyang makita ang demonic cult leader dahil sa nais niyang humingi ng tulong dito. Agad naman na sinagot siya ni Haobong na kung inaasahan ba niya na isasagot nila ay ang pagpayag at hayaan lamang siyang makita ang kanilang pinuno dahil sa sinabi nito na nais niyang makita ang kanilang Demon Lord nang biglaan na lamang. Ay nagkakamali siya, sa sinabing ito naman ni Haobong ay hindi na sumagot ang binata bagkos ay may kinuha ito na kung ano sa kanyang damit. Matapos ng ilang sandali ay agad na ipinakita niya ito dito upang mapahinto si Haobong sa labis na pagkabigla, maging si Wang Hol ay labis din na nabigla sa inilabas nito upang mapasigaw siya. Sa kabilang banda naman sa Heavenly Demon Divine Cult, Kaifeng Branch, sa Branches Training Hall, ay tutok na tutok ang mga kasapi ng demonic cult sa natutunghayan nilang labanan sa gitna, dahil sa ito ay ang sparring match sa pagitan ni Baekgi at ni Che Taekyong. Agad naman na sumugod dito si Baekgi na madali naman na naiwasan ni Che Taekyong, kaya naman ay agad na umatake ulit ito gamit ang pagsipa, ngunit sa pangalawang pagkakataon ay madali lamang niyang nasesabayan at naiiwasan ang mga ito, ngunit nang makakita naman siya ng tamang anggulo at pagkakataon, ay agad na sinugod nito si Baekgi ng isang malakas na uppercut, na naiwasan naman niya at nagsanhi sa pagkaka-atras nito. Sa isip naman ng ibang mga manunood na ang kanilang mga martial technique ay ibang-iba mula sa regular na martial technique na kanilang nalalaman, na kung saan ay ang bawat pagkilos ay konektado sa kasunod nito, sabi pa ng ilan na ang bawat paggalaw ng mga ito ay parang isang ultimate technique na patungo sa mga kritikal na bahagi ng kanilang kalaban. Matapos naman na mapa-atras si Baekgi, ay agad naman siyang pinaulanan ng mga suntok ni Che Taekyong, upang magresulta sa pagkakaantala ng pag-atake nito at ituon ang atensyon sa pag-iwas sa lahat ng ito. Sa isip naman nito habang nagpapaula ng mga suntok ay labis siyang nahihirapan dahil sa napakaliksi ng paggalaw ni Baekgi, nang bigla naman na nakakuha ng tamang pagkakataon ito at agad siyang tinamaan ng malakas na pagsipa, upang magresulta sa pagkakatalsik nito. Matapos ay agad naman niyang binati si Baekgi at sinabi na ang kanyang mga pagsipa ay mas lalo nang lumalakas, kaya naman habang nagsasagawa ng footwork ay sinabi nito na ngayon ay ibibigay na niya ang lahat sa susunod niyang pag-atake, kaya naman ay dapat na siyang kabahan. Masaya naman siyang sinabihan ni Baekgi na mukhang hindi pa din ito sumusuko ngayon, kaya naman ay sinenyasan niya ito upang agad nang umpisahan ang kanyang gagawing pag-atake. Ngunit bago pa man ito makagawa ng paggalaw, ay mabilis na sumugod agad si Baekgi at binigyan ito ng sunod-sunod na pagsipa, ngunit dahil sa ginagawa nitong footwork ay nagagawa niyang maiwasan ng mahusay ang lahat ng pag-atake sa kanya. Sa isip naman ng mga manunood ay labis silang napapahanga sa kakaibang pagtalon-talon na ginagawa ni Taekyong, dahil sa mukha itong hindi seryoso ngunit ang kanyang mga paggalaw ay talagang napaka-epektibo. Ngunit nang binigyan ni Baekgi si Taekyong ng malakas na pagsipa, ay agad naman na sinalo niya ito. Sa nangyari ay nagulat naman dito si Baekgi dahil sa hindi niya inaasahan iyon. Matapos ay agad na pinaluputan ito ni Taekyong ng buo niyang katawan, at inihiga sa lupa. Sa nangyari ay namangha naman ang mga manunood dahil sa hindi nila inasahan na maari palang ay counter ang ganong kalakas na pagsipa. Kaya naman habang malakas at buong puwersa na hinahatak nito ang paa ni Baekgi ay masaya nitong tinanong siya na kung bakit hindi na lamang ito sumuko sa kanilang laban, dahil sa kapag magmatigas pa ito ay maari na siyang malumpo.
Sa isip naman ni Becky na sa kalagayan ng kanyang paa ngayon ay maaring ang kanyang tuhod ay mabali o di kaya ay maputol sa pagkakakabit nito sa kanyang paa. Kaya naman ay agad nitong iniikot ang kanyang katawan kasama ng paa nito ng buong lakas upang maging si Taecyeon ay may pasama dito. Kaya naman matapos na makawala ni Becky mula sa kanyang pagkakahawak, ay agad siya nitong sinipa paitaas, na matagumpay naman siyang nakalapag ng maayos. Sa nangyari ay namangha ang mga manunood dahil sa nagawa ni Becky na makawala at napapatanong na kung sa papaanong paraan nito nagawang gamitin ang teknik na iyon sa lupa. Sa di kalayuan naman sa labanan ng dalawa ay tahimik lamang silang pinapanood ni Chian Yoo-won. Matapos ay tinanong niya ang nanomachine na kung ano sa palagay niya ang naging resulta ng labanan na iyon. Sabi naman nito na ang energy distribution sa Capoeira windmill ay tama lamang, dagdag pa nito na ang pinsalang may dudulot ay magiging doble kung sakaling magawa nitong magamit ang kanyang enhanced energy. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Ipinakita ng nanomachine sa ating bida ang boxing, taekwondo, jiu-jitsu at ang capoeira, ang martial arts sa hinaharap, matapos ay hinaluan niya ito ng internal energy upang maging bagong martial art na gawa ni Chian Yoo-won. Ang mga umiiral na mga martial arts ng Jongyuan ay madali na lamang na masisira at makokontra kapag alam na ng isang individual ang mga paggalaw nito. Kaya naman sinigurado ni Chian Yoo-won na ang bawat paggalaw ng martial art ng hinaharap ay magiging critical attack sa kalaban, at sa gayon sila ay muling isinilang bilang bagong mapanganib na martial art technique. Sa isip nito ay napapasabi siya na nag-aalala siya na baka hindi nila magawang matutunan ang mga ito, ngunit ngayon ay hindi na ito pa kailangan. Dagdag pa niya na mayroong mga patlang ang pagitan ng bawat individual, ngunit ang dalawang ito ay nagawang matutunan ito ng perpekto. Sabi pa nito na si Che Taecyeon ay bihasa sa paggamit ng boxing at jiu-jitsu dahil sa mas ginagamit nito ang kanyang mga kamay sa pakikipaglaban, habang si Becky naman ay mas pinagtuunan ng pansin ang taekwondo at capoeira, at ito ay ang inaasahan niya sa isang expert sa paggamit ng mga kick technique, at ang dalawang ito ay nagawang mamaster ang teknik na mas naaayon sa kanila. Itinuro niya ito sa dalawa kasama na ang dating Academy Senior Martial Arts Instructor na ngayon ay ang Pavilion Master na si Hu Jinchang upang subukan ang bago niyang imbentong martial art, ngunit nagawa ng mga ito na matutunan iyon ng mahusay sa loob lamang ng ilang mga buwan, nang bigla naman na nagsalita ito at itinigil na ang labanan, kaya naman ay agad na din na huminto ang dalawa. Matapos ay habang naglalakad ay tinanong niya ang lahat ng mga nakasaksi na kung pinanood ba nila ito ng mabuti, dahil sa ang mga iyon ay ang bagong martial art technique na naimbento ng kanilang Demon Lord. Dagdag pa niya na ang mga ito din ang magiging kanilang basic martial art ng kanilang demonic cult at ang itatawag nila dito ay ang United Combat Arts. Namamangha naman ang lahat dahil sa ang kanilang Demon Lord pala ang may gawa ng nakita nilang mga teknik, kaya naman ay napasabi na lang ang isa na totoong ang kanilang Demon Lord ay patungo sa landas ng pagiging isang Grandmaster. Matapos ay malakas naman itong inanunsyo na magmula ngayon at sa mga susunod pang mga araw, ay siya ay magiging instructor muli upang ituro ang lahat ng United Combat Arts, kaya naman ay kailangan nilang i-master ito upang hindi magdala ng kahihiyan sa kanilang Demon Lord, na agad naman na sinang-ayunan ng lahat. Masaya naman itong napapangiti at napapasabi sa kanyang sarili na nag-uumpisa na ang lahat, dahil sa nag-umpisa na din sila sa pagproseso sa pagiging isang miracle medicine ng Blood of Fire Kirin, at nagawa na din niyang maipasa ang mga pag-analisa na ginawa ng nanomachine upang mas mapabilis pa ang pagproseso, kaya naman sabi nito na hindi na din magtatagal, ang demonic cult na ito na kanyang pinamumunuan ay mas magiging malakas pa gaya ng kanyang nais. Sa di kalayuan naman ay may dalawang babae ang nagmamasid sa kinaroroonan ng ating bida, ngunit hindi naman maganda ang pakiramdam dito ni Moon-gyu, dahil sa ang kanyang kasama ay ang anak ng unrivaled Sword Wang John na si Wang Yogan na labis na napakaganda. Sa isip nito na 5 araw na mula nang ito ay dumating sa Kaifeng kasama ng Left Guardian, sabi pa nito na ang Left Guardian ay nakabalik na sa kanilang demonic cult main base ngunit ang isang ito ay nandito pa din,
palaging malapit at kung nasaan ang kanilang Demon Lord. Ngunit sabi nito na mas kailangan niya na mas tapangan pa dahil sa siya mismo sa kanyang sarili ay sinabi niya na hahayaan niya ito na lumapit sa kanyang minamahal na Xian Yuhun, kaya naman ay bigla niyang tinawag ang atensyon nito, at sinabi na base sa kanyang narinig na hindi pa siya gaanong magaling kaya naman ay sinabihan niya ang babae na kung bakit hindi na lang ito magpahinga na muna. Masaya naman siyang sinagot nito at sinabi na ayos lamang siya dahil sa tingin niya na mas maganda kung makakalanghap siya ng sariwang hangin habang pinagmamasdan ang kanilang Demon Lord. Dagdag na pang-iinis nito na kung pagod na siya sa ginagawang pagbabantay ay maari na din muna siyang magpahinga at huwag na niya siyang alalahanin pa. Sa isip naman ni Moonju ay naiinis ito dahil sa hindi nito nagawa ang nais niyang gawin dito. Sa isip naman ng isa ay masaya itong sinasabi na mahirap para sa kanya ang mapalapit sa kanilang Demon Lord kaya naman sa ganitong pamamaraan ay magkakaroon siya ng pagkakataon. Dagdag pa niya na itatrato niya ito ng maayos kapag naging maganda ang lahat sa pagitan nilang dalawa ng Demon Lord kaya naman ay kailangan niyang manatili munang ganito. Nang bigla naman silang natigilan, dahil sa nakita nila si Heobong na parang nagmamadali. Kaya naman dahil dito ay biglang napatanong sa kanyang isipan si Moongyu na kung ano naman kaya ang dahilan upang magmadali si Heobong. Kaya naman ay pinagmasdan lamang nila ito mula sa malayo, ngunit nang biglang napatayo si Xian Yuhun sa kung anong ibinalita sa kanya ni Heobong, ay bigla naman siyang nag-alala dahil sa ang kanilang Demon Lord ay hindi naging maganda ang reaksyon, maging ang isa pa ay bigla din na nag-alala sa nakita nila sa ating bida. Sa lugar naman ni Xian Yuhun ay tinatanong nito si Heobong na kung anong ibig nitong sabihin sa kanya, at kung totoo ba na may kung sino ang nagdala ng identity plaque ng kanyang nawawalang lolo, na si Supreme Heavenly Demon, Xian Inji. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.